ewan ko, bakit sa social media yung mga toxic, yun yung mga nagtitrending? Dapat ipatrending natin yung mga kind. True. Diba? Yung mga masaya lang, gano'n. Or inspiring. Oo. Diba? Di ko alam bakit meron nag-aaway-away. Gusto yung nag-aaway. Gusto nang merong ganyang usapin eh. Yung parang, ano tawag dito? Yung may chismis-chismis. Oo. Trip nila yun eh. Pero paano po ba gagawin natin? Ano? Paano gagawin natin para mas ma-lessen yung ganun? Pumunta tayo dyan. Kailan ba tama mambasag ng trip? Ayun. Yan. Puntahan natin yung kabilang Pag side. nakakatapak ka na sa karapatan ng tao. Yes. So, kailan yan? Example, kung alam mong mali yung trip ng kaibigan mo, di ba? Katrabaho mo, kamag-anak mo, dapat mo na bang basagin? So, halimbawa, trip niya, mag-iinom buong araw. Yun, pag nakakasira na siya sa sarili niya, pati sa mga pamilya niya at mga kasama niya sa community, kailangan basagin na yun. May natatandaan ba kayong senaryo kung saan binasag niyo yung trip? Hindi, kunyari, pag yung kaibigan mo, alam mong niloloko na siya ng asawa niya. Oh my gosh. Hindi ko rin alam yan kung paano. Diba? Paano ba? Kailangan mo nang kausapin na parang you don't deserve this. May mga babae minsan kasi na parang they accept na parang ina-abuse sila tapos to the point na feeling nila kasalanan nila bakit sila ina-abuse. May mga ganun, di ba? Yung battered wife syndrome. Yung ikaw yung ina-abuse, binubugbog ka na, tapos hanggang sa eventually, mafe-feel mo na, kasalanan ko naman and I deserve bakit ako binubugbog. Ay! May ganun. So, kailangan talaga merong wake up. Oo, tapos biglang magsusorry lang sa kanya yung asawa niya, magbibigay ng mga kung ano-anong gifts, tatanggapin na naman ulit. It's a syndrome. Ganun. So, minsan, kailangan mo nang sabihan yung kaibigan mo, you don't deserve this. Oo, diba? hindi. You don't deserve this. Nobody deserves that. Diba? Tsaka, with battered, we mean not only physical, Correct. Mental may abuse. Emotional. You don't deserve this. Basta yung ikasisira na nila at saka ikasisira na rin ng ibang tao. Yes. Kailangan basagin na. At saka kapag nangungurakot, utang na loob. Ayan na nga. Eto na nga, papunta tayo sa trip na ganyan. Yan. Mariosep, ang trending na issue ngayon, tama bang basagin ang trip ng mga nagfi-flex sa social media? Hindi, okay lang mag-flex kung galing naman sa malinis yung... Yan! Sabi ko nga, yan nga sabi ko, dalawa lang naman yan. Pwede mo ipagmayabang kung yan ay pinaghirapan mo at galing sa malinis na paraan. Correct! Pero kung... Malinis naman daw, brand new eh. Kaya malinis pa yan. Kung yung balos nyo sa kanya yun. Pero bakit ba nagfi-flex? Bakit ba nagfi-flex? Ako hindi rin ako komportable sa ganun eh. Hindi ko alam kung anong trip nila. Pero... Kasi siguro, well, sorry meron silang mga Hollywood stars. Okay. Model ng ganito. Okay po. Ng ganyan. It's not the same kasi with owning a lot. Ito kasi ginagawa nila yan kasi work nila yan. Pero kasi work pinopromote. nila, kinuha talaga nila. Ikaw, feeling mo lang work mo yan. Napipiling ka, gusto mo maging work yan. Yes. Gusto mo maging Zendaya. Madaya ka lang naman. Hindi ko rin magets eh. Hindi kasi din ako ganon. Ang mas piniflex ko mga anak ko, yung happiness ko, yung sa kanila. Pero not necessarily flexing. Gusto ko rin yan, yung piniflex. Ako rin naman, nagpa-flex din ako minsan. Pero yung finiflex ko, halimbawa yung nagbibisikleta ako, tapos nagkataon na yung bisikleta ko, syempre medyo mamahalin. Pero hindi ko finiflex yung bisikleta. Ang finiflex ko actually ay yung the fact that I'm 52 and I'm still biking. Yes. Yung gano'n na parang, kung ako 52 years old, at may trabaho na ganito, na busy tao, kaya kong isingit yung exercise, makakaya rin ng iba. Yes. Parang if it's meant to inspire other people to lead an active lifestyle, ganun. Yun na yung pinaka-flex ko. Diba? Yun na yung pinaka-flex ko. So siguro kung mag-flex, number one, sana siguraduhin
galing sa malinis na paraan. Or yung source ng finiflex mo. And number 2, sana may malalim na reason kung bakit ka nagfi-flex. Kung gusto mong makapag-inspire, may gusto kang i-promote na healthy living, or I don't know. Diba? Hindi yung parang yabang lang. Parang ano lang yan eh. Halimbawa, parang ka nagfi-flex ng isang masamang bagay, di ba? Ang kabit ba finiflex? Hindi, di ba? Tinatago. So, mas maganda siguro, itabi nyo na lang sa sarili ninyo. Huwag nyo na ipagyabang. Di ba? Di ba? Hindi kasi, una sa lahat, pag nakita nga naman, pag nalaman na, ano kayang ginagawa mo? Bakit may ganyan ka? Di ba? So, doon yun eh, na, ang hirap na kasi ngayon ang buhay. Totoo, mahirap. Tapos may kasama pang presyo. Ako nga nagtatrabaho, May kasama pang nahihirapan. presyo. Huwag naman ganun. Diba? I mean, nakakaano na. Parang, sorry po, Ma'am Cara, parang sobrang ano ko na eh. Dukha na ako sa paningin ko. Sobra na. Sinampal tayo ng kahirapan talaga. Kadukhaan. Hindi siya kayo sinabi. Kahirapan. Sinabi yung, yun 5 million lang. Ha? Yung 5 pesos nga, pang computer shop ko, hirap na hirap ako mabuo yan. Yung 450 nga sa pickleball, sinisingil ko talaga eh. Yung ambag ko sa pickleball. Pero may kanya-kanya naman tayong ano. Ewan ko kung ano. Pero ako kasi para lang ma-manage ko at hindi. Kasi minsan may mga nagagawa tayong mali, di ba? Nakakapag-flex tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman pala, pangit pala sa paningin ng maraming tao. Wag lang nating, ako lagi kong nilalagay sa utak ko yung sinabi ni Mahatma Gandhi. I'll share it with you. Sige po. Live simply so that others may simply live. Maganda yun. Kasi minsan yung mga di ba? Di, may notebook talaga siya. Kasi minsan may mga tao na yung maliit mo na ano na ng isang tao, ng buhay ng tao, di ba? Totoo. Di ba? So, siguro kung naging mas simple ang... Taas mo naman. Oo. Kung naging mas simple siguro ng kaunti lang yung buhay mo, baka may isang tao na mas may nag-benefit. Totoo. Di ba? Although, again, kung pinaghirapan mo yan, go ahead. Yeah. Kung nanggaling sa maayos na paraan, Correct. Go ahead. Ako naman, kung pinaghirapan mo, tapos pinagpala ka na ng Panginoon, binigyan ka na ng lahat ng biyaya. If you feel that you have more than enough, baka it's time to give back. Yes. Diba? Correct. Diba? Yung pag nag-overflow na yung baso na binigay sa'yo ng Panginoon, lahat tayo binigyan ng baso, tapos sobra na yung biyayang binigay sa'yo, baka naman yung overflow, pwede mo nang ibigay sa iba. Tama. Hindi mo yan kaya lahat. Hindi yan. Diba? Mabubulok Baka lang yung mga leather bags mo. I-share na. Diba yung mga pwedeng kotse i-share mo? na. Diyos ko. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. You know.